Din sa isinagawang public consultation sa Tawi-Tawi ang proposed amendment sa Bangsamoro election rules kung saan isinusulong ang pagbaba ng required membership para makabuo ng regional political party mula 10,000 pababa sa 5,000 registered voters. Pinag-uusapan din ang panukala na nagmumungkahi na alisin ang none of the above o nota option sa parliamentary election ballots. Ang News Now sa report. Inilahad sa mga stakeholders sa ikalawang yugto ng isinagawang public consultations sa Tawi-Tawi araw ng Miyerkules, January 14, ang kanilang saloobin hinggil sa Parliament Bill No. 419 na nagmumungkahi ng amendments sa Bangsamoro Autonomy Act No. 35. Kabilang dito ang pagbaba ng required membership para makabuo ng regional political party mula 10,000 pababa sa 5,000 registered voters, pati na ang revisions sa party registration at representation rules. Sa ilalim din ng panukala, itinatakda ang 20% minimum quota para sa women nominees. Pinananatili ang 2% vote threshold para sa party representation seats at naglalatag ng bagong certification process para sa sectoral organizations. Tinalakay rin ang Parliament Bill No. 396 na nagmumungkahi na alisin ang none of the above o nota option sa parliamentary election ballots. Ayon sa mga mambabatas, layo nitong maiwasan ang pagkakaroon ng unfilled seats kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na hindi otomatikong maaaring manalo ang second place candidate kung nota ang nakakuha ng pinakamaraming boto. Ang public consultation ay pinangunahan ni BTA Floor Leader John Anthony Jatlim na bahagi ng region-wide effort ng Bangsamoro Parliament upang mangalap ng inputs mula sa iba't ibang sektor kaugnay ng mga panukalang batas na kasalukuyang sinusuri ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws. Sa mensaheng ipinaabot ni Governor Ismael Sali na binasa na Eds Farla Jahali, binigyang diin na ang mga panukalang batas ay may direct impact sa governance at public services sa lalawigan at sa buong rehiyon. Naptali Velarde, iMinds, Philippines.